hawak ng Rusya ang halos buong kontrol sa Crimean Peninsula simula noong 2014 nang sapilitan nitong inangkin ang rehiyon at idineklara itong kanila. Pero unti-unting lumalaban ang Ukraine, isang atake sa bawat pagkakataon, pinahihina nito ang mahigpit na pagkakahawak ng Rusya at dahan-dahan ngunit tiyak na pinalalaya ang dati nitong teritoryo. Batay sa mga ulat, ang kamakailang pag-atake ng Ukraine sa Crimea ay isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na pag-atake nila sa rehiyon. Ayon sa isang post sa opisyal na Telegram account ng Security Service of Ukraine, nagsagawa ang mga puwersa ng Ukraine ng matinding pag-atake sa isang base ng himpapawid ng Rusya noong gabi ng Hunyo 27 hanggang madaling araw ng Hunyo 28. Ang kanilang target, ang Kirovsky Air Base, na matatagpuan sa silangang bahagi ng Crimea. Isa ito sa ilang base ng himpapawid ng Rusya sa buong peninsula na may iba't ibang sasakyang panghimpapawid at kagamitang militar. Detalyado ng Security Service of Ukraine post kung ano mismo ang nangyari. Isa pang matagumpay na espesyal na operasyon ng Security Service of Ukraine, nasira ang kalabang Pantsir S, isang anti-aircraft missile system at 3 helicopter. Muli na namang nyanig ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ang mga mananakop. Nitong ika-27 hanggang ika-28 ng Hunyo ng gabi, inatake ng mga espesyal na drone ng serbisyo ang Kirovsky Military Airfield sa pansamantalang sinakop na Crimea. Tinamaan ang mga lokasyon ng mga unit ng abyasyon, mga sistema ng depensa sa himpapawid, mga imbakan ng bala, pati na rin ang mga reconnaissance at attack unmanned aerial vehicle ng kalaban. Iilan lamang ang detalyeng ibinigay ng post patungkol sa pag-atake. Maraming balita ang nagpapahiwatig na umasa muli ang Ukraine sa kanilang lumalawak na kasanayan sa drone warfare para sa pag-ataking ito. Sa dilim ng gabi, ibinunyag ng post ang mga naging pagkalugi ng Russia upang tumaas ang posibilidad ng tagumpay. Ipinapakita ng datos ang pagkasira ng mga multi-purpose at attack helicopters na Mi-8, Mi-26 at Mi-28, pati na rin ang Pantsir S1 na self-propelled anti-aircraft missile at gun system. Ang Mi-8 ang pinakamaraming nagawang helicopter sa buong mundo na may libu-libong unit na ginagamit sa iba't ibang bansa. Napakamaasahan at epesyente nito sa pagdadala ng mga tropa at supply mula point A hanggang point B at tinatayang ang bawat unit ay nagkakahalaga ng 10 hanggang 15 milyong dolyar. Ang Mi-26 ay ang pinakamalaking heavy lift transporter helicopter na nasa serial na produksyon at ginagamit ng militar ng Rusya sa loob ng mga dekada. Dahil sa laki nito, napakahalaga nito sa digmaan dahil kaya nitong magdala ng malalaking at sobrang bigat na kagamitan sa malalayong distansya. Kabilang dito ang mga mobile ballistic missile system at armored personnel carrier. Bawat isa ay nagkakahalaga ng halos 27 milyong dolyar. Ang Mi-28 o Havoc helicopter ay isang anti-armor attack helicopter. Dilaan ng mga autocannon at misil, makapanghihina ito ng matinding pinsala sa target sa lupa at himpapawid. Bawat unit ng eroplano ay may kakayahang magdala at maghulog ng libong-libong libra na aerial bomb na maaring magbura ng mga gusali at infrastruktura. Ang halaga nito ay humigit kumulang 18 milyon kada isa. Ang huling target ng pag-atake ng Ukraine ay ang Pantsir S-1 missile system na kilala rin bilang surface-to-air, 22 Greyhound. Ginamit ng Russia ang mga sistemang ito sa ilang pagkakataon at sa iba't ibang mahahalagang lokasyon sa panahon ng digmaan. Naglagay sila ng ilan sa mga ito malapit sa mahahalagang lugar sa Moscow, tulad ng Kremlin at ng Ministry of Defense, upang magbantay laban sa posibleng pag-atake ng missile. May isa pang bunker si Putin malapit sa kanyang bahay sa Sochi na nagpapakita ng kahalagahan ng kagamitang ito sa Russia. Bawat unit ay nagkakahalaga ng halos 14 milyong dolyar. Sa kabuuan, maaaring nakapinsala ang Ukraine ng hanggang o baka higit pa sa 70 milyong dolyar sa drone strike na ito. Muli nitong pinatunayan ang kahangahangang kakayahan nitong burahin ang mga high-value target sa mismong teritoryo ng Russia at sa mga sinakop na lugar tulad ng Crimea. At higit pa diyan, hindi pa tapos ang pag-atake.
Ayon pa sa post ng Security Service of Ukraine, nagkaroon ng pangalawang pagsabog sa paliparan ng kalaban ng hating gabi. Wala nang karagdagang detalye tungkol sa kung gaano kalaki ang pinsalang dulot ng pangalawang pagsabog na iyon. Pero sa kahit anong paraan, malinaw na ito ay isang matagumpay, perpektong na plano, at walang awang nais agawang pag-atake. Nadagdagan pa ang mga tagumpay ng Ukraine ngayong 2023. Napakahalaga para sa mga tao ng Ukraine na makita at marinig ang mga tagumpay na tulad nito sa Crimea dahil napakahalaga ng rehiyong ito para sa kanila. Habang maraming tao sa buong mundo ang nakikita ang 2022 bilang ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nagsimula halos isang dekada na ang nakalipas. Noong 2014 nang ipadala ni Pangulong Putin ang mga sundalo sa Crimea upang sapilitang kontrolin ang peninsula, sinakop ng mga special forces ang mga gusali ng pamahalaan. Binaridekadahan ang mga base militar at hinarangan ang pagpasok sa peninsula mula sa Ukraine. Nagulat ang mga lokal nang maglagay ang Russia ng sarili nitong papet na gobyerno sa rehiyon at nagsagawa ng referendum para tukuyin ang hinaharap nito. Ayon sa mga ulat ng Russia, halos 77% ng populasyon ang bumoto na sumanib sa Russia sa referendum na iyon. Subalit, ang opsyon na manatili ang kasalukuyang sitwasyon at ang Crimea sa dating estado nito ay hindi isinama sa balota. Dahil sa kasaysayan ng Russia ng kasinungalingan at propaganda, maraming mga leader at tao sa mundo ang hindi naniniwala sa mga iniulat na bilang. At ang referendum ay idineklar hindi lang iligal sa ilalim ng konstitusyon ng Ukraine, kundi wala ring bisa sa paningin ng NATO. Gayunpaman, wala sa mga iyon ang nagpaurong sa Russia para bitawan ang kontrol sa rehiyon. At paulit-ulit na iginiit ni Putin na ito ay pag-aari ng Russia at hindi na ibabalik pa. Kamakailan, nagbitiw ang Pangulong Ruso ng pahayag na teknikal na dapat ay pag-aari ng Russia ang buong Ukraine. Ipinagmayabang niya na ang mga Ruso at Ukrainyano ay iisang lahi lang umano. Sa ganitong pananaw, ang buong Ukraine ay atin. May lumang patakaran na kung saan man tumapak ang sundalong Ruso, atin na yon. Lalong lumala ang sitwasyon para sa Ukraine dahil ginamit ng hukbong Ruso ang Crimea bilang isang mahalaga at estratehikong base sa buong malawakang pananakop nila sa Ukraine. Nagpadala ng mga tropa at sasakyan sa peninsula na dumaan sa napakalaking tulay ng Kerch na nag-uugnay sa Crimea at Russia. Itinaboy ang mga ito pahilaga para makontrol ang malawak na bahagi ng Kherson at Zaporizhia ng Ukraine. Hindi lamang ang pagkaputol ng Crimea ang dinanas ng mga Ukrainians, kundi pati na rin ang pagkakitang ginagamit ng Russia ang teritoryong ito laban sa kanila. Iyan ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit itinuturing ng sandatahang lakas ng Ukraine ang Crimea bilang mahalagang target mula nang magsimula ang pananakop. Kahit na nakikipaglaban sila sa iba pang mga lugar tulad ng Donetsk at Luhansk, hindi kailanman nakalimutan ng mga Ukrainyano ang Crimea at paminsan-minsan ay nakakahanap sila ng sapat na oras at mga yaman para magsagawa ng mga estratehikong pag-atake sa peninsula na nakatuon sa mahahalagang pasilidad ng lohistika at mga infrastruktura tulad ng Kerch Bridge. Halimbawa, may haba na 19 na ito ang pinakamahabang tulay na itinayo ng Russia at nagkakahalaga ng humigit kumulang 3.7 bilyon para maitayo. Ito ay isang kahangahangang gawa ng inhinyerya at isa sa mga pinakapinagmamalaki ni Pangulong Putin dahil nagbibigay ito ng mabilis at maginhawang transportasyon para sa mga Ruso, kargamento at iba pa papunta at pabalik ng Crimea. Napatunayan din itong napakahalaga para sa Rusya sa panahon ng digmaan. Sa panig ng Ukraine, gayunpaman, ang tulay ay itinuturing na pangit na simbolo ng agresyon at paniniil ng Russia. Isang dating Major General ng sandatahang lakas ng Ukraine, si Dmitry Marchenko, ang nagsabing isa itong posibleng at pangunahing target noon pang Hunyo 2022. Ang tulay ng Kerch Strait ang target number 1 para sa sandatahang lakas ng Ukraine. Hindi ito lihim, para man sa kanilang militar o sa ating militar, pati na rin sa kanilang mga sibilyan at sa ating mga sibilyan. Mula noon, hindi bababa sa 3 matagumpay na pag-atake na ang inilunsad ng Ukraine sa tulay. Isa noong 2022, isa pa noong 2023, at ang ikatlong pag-atake ay kamakailan lang
noong ika-3 ng Hunyo, 2025. Dahil sa mga pag-atake noong 2000 at 22 at 2000 at 23 nasira ang ilang bahagi ng estruktura at hindi ito nagamit ng ilang buwan. Samantala, ginamit ng pag-atake noong 2025 ang mga underwater explosive at posibleng underwater drone para matarget ang mga tulay support na nagdulot muli ng emergency sa tulay. Ang lungsod ng daungan sa itim na dagat na Sevastopol, na siya ring pinakamalaking lungsod sa Crimea, ay paulit-ulit ding naging target ng sandatahang lakas ng Ukraine. Naiulat na may mga drone sa himpapawid ng lungsod noon pang Hulyo 2022. Noong huling bahagi ng Oktubre ng taong iyon, matagumpay na inatake ng Ukraine ang base ng hukbong na mabubong dagat sa Sevastopol gamit ang mga aerial drone at sasakyang pandagat na walang tao. Matingkad na itim na usok at malakas na tunog ng pagsabog ang naramdaman ng matinding nasira ang punong barko ng Black Sea Fleet ng Russia, ang Admiral Makarov. Simula noon, madalas nang yanig ng mga pagsabog ang daungan ng Black Sea. Iniulat ng Ukraine ang 12 dosenang nasawing sundalong Ruso at malaking pinsala sa mahahalagang kagamitan ng Russia, kabilang ang mga barkong pandigma at maging isang submarino. Nagpakawala pa nga ng mga misil ang Ukraine sa Sevastopol, lalo na noong Operation Crab Trap noong Setyembre. Noong 2023, ginamit ng sandatahang lakas ng Ukraine ang Storm Shadow cruise missiles na nagdulot ng matinding pinsala sa punong himpilan ng Russian Black Sea Fleet na nagresulta sa mahigit 100 nasawi at sugatan. Sobrang tindi ng pinsala kaya napilitan ang Russia na isara at gibain ang kanilang punong himpilan. Paulit-ulit ding tinarget ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga airbase sa Crimea at bawat matagumpay na pag-atake ay sumisimbolo sa unti-unting pagbagsak ng makinarya ng digmaan ng Russia sa peninsula. Halimbawa, ang mga airbase ng Saki, Belbek at Jankoy ay lahat nakaranas ng epekto ng mga pag-atake ng drone at missile ng Ukraine. Yumanig ang Saki noong Agosto ng 2022 kung saan 7 eroplano ang sumabog at 3 pa ang nasira. Mas mahalagang kagamitan ng Russia ang nasira sa isang missile strike sa Jankoy noong Abril 2024 nang sumabog at kumalat ang apoy sa buong base. 1 buwan lang ang lumipas, nakaramdam din ng init ang Belbek. Ayon sa ulat, winasak ng mga missile ng Ukraine ang 2 Mikoyan Gurevich, 31 na fighter jets, na bawat isa ay nagkakahalaga ng higit sa $30 milyong. Kasama ng sistema ng missile at fuel depot. Nariyan pa ang lahat ng mga imbakan ng bala, pasilidad ng langis, at iba pang mga sentro ng lohistika sa peninsula. Mula 2022 hanggang sa kasalukuyan, marami nang naiulat na pag-atake sa mga naturang target. Noong Marso 2023, sinabi ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na nawasak ang isang batch ng Russian-caliber KN cruise missile habang inililipat ito sa tren sa Crimean Peninsula. O noong Oktubre 2024, nang magsagawa ang Ukraine ng isa pang matagumpay na drone strike sa isang fuel depot sa lugar ng Feodosia na nagdulot ng malalaking sunog at pagsabog. Kahit na naglagay ang Russia ng mamahaling mga air defense system sa Crimea para depensahan ang kanilang mga base at depot laban sa ganitong uri ng mga pag-atake, nawasak din ang mga ito ng Ukraine. Noong Agosto 2023, winasak ng militar ng Ukraine ang isang Russian S-400 missile system gamit ang kanilang sariling Neptune missile. Ilang buwan pagkaraan, nasira muli ang isa pang air defense system nang magpakawala ang Ukraine ng mga ATACMS missile na gawa sa United States patungong Crimea. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking estratehiya ng Ukraine na nakatuon sa mga mahahalagang target ng Russia at mga piraso ng infrastruktura. Maging sa Crimea, sa iba pang mga sinakop na lugar ng Ukraine o sa mismong teritoryo ng Russia gaya ng Kursk, paulit-ulit na tinutukan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang pagtukoy sa mga target na magdudulot ng pinakamalaking pinsala sa militar ng Russia, mga imbakan ng langis, planta ng produksyon, pasilidad ng enerhiya, rails, tulay, base ng himpapawid at iba pa. Ito ang mga uri ng target na karaniwang tinatamaan ng Ukraine at madaling makita kung bakit. Dahil napakarami ng benepisyo nito.
Sa isang banda, mataas ang halaga ng mga target na ito. Kaya kahit gumamit ng medyo murang mga drone tulad ng ginamit sa operasyon, gamit ang spiderweb attack, milyong-milyong o bilyong dolyar na pinsala sa Ukraine ang kayang idulot sa pinakamalaki at pinakamatagumpay nitong mga pag-atake. Malaki ang epekto niyan sa ekonomiya ng Russia na nasa alanganing kalagayan na ngayon. Kahit ang mga pinuno ng bangko at finance minister ng Russia ay nagbabala kamakailan lang tungkol sa isang pambansang resesyon. Ang Ukraine ay kadalasang nagpapakita ng napaka-epektibong paggamit ng kanilang kagamitan sa ganitong uri ng mga pag-atake. Ayon kay Oleksandr Syrsky, Commander-in-Chief ng Ukraine, tinatayaang 10 bilyong dolyar na halaga ng pinsala ang naidulot ng bansa sa Russia gamit lamang ang mga drone strike. Batay sa mga bagong datos, mas kahanga-hanga pa, gumastos lang ang Ukraine ng $1 mula sa sarili nitong pera para sa bawat $1 at 5 sentimo ng pinsalang na idulot nito sa Russia. Iyan ay 15 sa isa na rasyo na pabor sa sandatahang lakas ng Ukraine. Isa pang pangunahing dahilan sa maingat na pagpili ng Ukraine ng mga target nito ay dahil ang mga lokasyong ito ay kadalasang may mahalagang papel sa pagpapatakbo ng pagsisikap ng Russia sa digmaan. Ang mga base ng himpapawid ay naglalaman ng mahahalagang jet, helicopter, mga grupo ng drone, at mga sistema ng missile na ginagamit ng Russia sa pag-atake sa Ukraine. Ang mga imbakan ng langis ay nagbibigay ng gasolina para sa mga sasakyan, at ang mga pabrika ay gumagawa ng mahahalagang bahagi ng kagamitang militar. Ang mga tulay at linya ng tren ay nag-uugnay ng mga lungsod at rehiyon sa Russia at Ukraine na nagpapabilis sa paghatid ng mga supply at armas papunta sa mga frontline. Bawat pagkakataong nasira o nasasaktan ng Ukraine ang ganitong target, maraming problema ito para sa Russia. Pinapalala nito ang posisyon militar ng Russia, nagdudulot ng kaguluhan at pagkaantala sa likod ng linya nila. Pinipipilit silang mag-isip muli, magbago at iakma ang mga plano. Para sa Ukraine, ang mahalaga ay magdulot ng pinakamaraming problema sa Russia hanggat maaari, sa iba't ibang lugar hanggat kaya nila. Hindi lang sa harapan, kundi pati sa kaibuturan ng teritoryo ng kalaban, dahil ito ay nagpapataas ng presyon kay Putin at nagpapahirap sa kanya na makamit ang kanyang layunin. Gaya ng paliwanag mismo ng Security Service of Ukraine, sistematikong nagtatrabaho ang Security Service of Ukraine para pababain ang kakayahan ng Russian Federation na magsagawa ng mga air at bombing strike sa teritoryo ng Ukraine. Dapat maunawaan ng mga mananakop na ang kanilang mamahaling kagamitang militar at mga bala ay hindi ligtas saan man, hindi man sa harapan, sa pansamantalang sinakop ng mga teritoryo, o kahit sa malalim na likuran ng kalaban. At ang epekto ng mga pag-ataking ito ay tunay na nararamdaman sa loob ng Kremlin at sa buong Rusya. Hindi lang bumabagsak ang ekonomiya, kundi kamakailan lang ay lumampas din ang bansa sa pangit na bilang na mahigit 1 milyong nasawi. Napakaraming ina, ama, anak na lalaki, anak na babae, at asawa sa Rusya ang nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Mabagal ang pag-aabante ng Rusya sa pagkuha ng teritoryo sa maraming rehiyon. Ayon sa mga eksperto, maaaring abutin ng ilang dekada bago makamit ng bansa ang mga layunin nito at manalo sa digmaan. At may iba't ibang ulat na lumalabas na nagsasabing nauubusan na ang bansa ng kagamitan, kabilang ang mga sandata at bala, pati na rin mga tangke at iba pang mahahalagang sasakyan. Sunod-sunod na tagumpay ang nakakamit ng Ukraine sa kanilang pagsisikap. At kahit na inuunan ng bansa ang mas mabagsik na labanan sa mga lugar tulad ng Sumy at Kharkiv, malinaw pa rin na gusto nitong panatilihin ang presyon sa Crimea. Ang pinakabagong pag-atake ay kasunod ng mas malaking opensiba noong Mayo 2 at 3. Ang pag-atake na isa sa pinakamalalaking opensiba ng Ukraine sa Crimea. Kabilang dito ay mahigit 250 strike drones, isang grupo ng surface drones, at humigit kumulang 12 missile kabilang ang Storm Shadows at Neptunes. Tinarget nito ang parehong Crimea at ang kalapit na baybaying bahagi ng Russia sa Krasnodar Krai. Siyempre, marami sa mga drone ang napabagsak, pero ang ilan ay mukhang tumama sa kanilang target. Maraming sunog at pagsabog ang naitala sa iba't ibang lugar sa buong peninsula, tulad ng mga air base ng Saki at Chankoy. Ayon sa datos mula sa National Aeronautics and Space Administration,
Maraming pasilidad militar ang nasunog matapos ang pag-atake. Karagdagan pa, napabagsak ng isang surface drone ang Russian Su-30 SM fighter jet gamit ang United States-made na Sidewinder missile. Isa itong kapansin-pansin at malaking tagumpay dahil unang pagkakataong napabagsak ng surface drone ang isang jet. Nangyari ang pag-atake noong Mayo at kamakailan lang ngayong Hunyo. Mukhang kaya ng Ukraine na magsagawa ng malalaking pag-atake sa Crimea at iba pang target ng kahit minsan sa isang buwan. Abangan na lang natin kung paano, saan, at gaano kalaki ang pinsalang dulot ng susunod nilang pag-atake. Dapat itong makapagpasindak sa puso ni Putin na desesperadong mapanatili ang kontrol sa peninsula. Siyempre, kahit na may lahat ng mga kahangahangang pag-ataking ito, malabong makuha muli ng Ukraine ang anumang uri ng kontrol sa Crimea sa lalong madaling panahon. Nakikipaglaban ito sa maraming iba pang mga harapan at hindi kayang ilaan ang sobrang oras o mga yaman nito sa peninsula. Dagdag pa rito, may malalaking bahagi ng sinakop na lupa sa mga lugar tulad ng Kherson at Zaporizhia na nagbibigay sa Russia ng buffer zone sa pagitan ng Crimea at mainland Ukraine. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paulit-ulit at matagumpay na mga pag-atake sa rehiyon, ipinaalam ng Ukraine sa mga Ruso na hindi sila dapat maging kampante o magpakaligtas loob sa Crimea dahil hindi nila pag-aari ang lupain at hindi titigil ang Ukraine sa pakikipaglaban upang mabawi ito. Ipinahayag ni Putin ang matinding hangarin na mapanatili ang kontrol sa rehiyon sa anumang kasunduan ng kapayapaan o tigil putukan sa Ukraine. Ngunit mariing tinutulan ni Volodymyr Zelensky, Pangulo ng Ukraine, ang pananaw na iyon at hindi niya isusuko ang malalaking bahagi ng kanyang bansa sa isang agresibong mananakop. Kung magpapatuloy ang Ukraine sa pagpapanatili ng presyon, hindi lang sa Crimea, kundi pati sa ibang bahagi ng frontline at teritoryo ng Russia, maaring mapilitang umatras si Putin. At marahil balang araw, tuluyan ng mapapalaya ang Crimea. Alamin pa ang tungkol sa kamakailang mga tagumpay ng militar ng Ukraine sa ating mas malalim na pagtalakay sa makabago at estratehikong paggamit nila ng drone warfare. Tingnan ang aming bagong ulat ukol sa krisis na hinaharap ng Russian Air Force. Mag-subscribe din sa mapagkakatiwalaang news channel para sa regular at makabuluhang mga update mula sa frontlines ng labanan ng Russia at Ukraine at iba pang importanteng kaganapan sa mundo.